Isang 25 anyos na binata, nag-aalaga ng 18 mga bata sa bahay ampunan. Paano kaya ito nangyari? Tara, kilalanin natin si Kuya Angelo. Dito lamang sa Kwentong Vision. Ako po si Angelo Sanchez. I am 25 years old and I currently work as a house parent dito po sa Vision Health International Care Foundation. Si Kuya Angelo ay pangalawa sa 5 magkakapatid at nakapagtapos ng kursong Bachelor of Science in Travel Management. Pagkatapos magkolehiyo, pumasok ang ating kuya sa isang discipleship training school na nagtulak sa kanya para mag-volunteer sa Vision Health International Care Foundation. Dito, buong puso niyang ginampanan ang pagiging isang guro. During that time po, nung 2020, nag-volunteer po kami rito as a mission outreach. And then, when I come back, naging teacher po ako for 6 months. Nag-homeschool po yung mga bata during that time. And then, after 6 months, they asked me if I can handle a whole house. Tinanong nila ako kung pwede ako maging house parent. And then, I said yes. So, ito po yung House of Joy. Ito po yung bahay na hinahandle ko. And dito po kami nakatira. Tara po. So, dito po yung rooms ng mga bata. Diyan po yung design ng rooms nila. Bunk beds. And sa isang room, merong 6 na bata. Medyo makalat po kasi, mga lalaki po kasi. Yung dining area namin, dito sila kumakain ng mga bata. So, maghugas ng pinggan. Totoo po ba na 18 kids yung inaalagaan nyo ngayon? Opo, meron po akong 18 kids, ages 4 to 16. Ayun po, medyo talagang challenging siya, lalo na po't mga lalaki. Siyempre, mga energetic, makukulit, mga pilyo. Pero masaya naman po. I'm handling 18 boys. So, most of them are from Tondo, Manila, from Smoky Mountain. And then some of them yung mga magulang nila is in jail, so they are in temporary shelter here. And then meron naman pong mga cases na foundling yung bata or lost child. So the kid was just roaming around. Like yung mga batang hamog po, may mga ganun din po akong alaga. And then yung iba naman po is when they were born, they were sent in here. Ito po yung mga mga naging awards nila. Most specifically, madalas po nakakuha yung mga alaga ko ng awards sa mga sports fest. Like MVP sa basketball, MVP sa soccer, champion sa basketball. Then ito yung mga pictures namin with other staff. Dito naman po yung aming backyard, yung veranda. Dito po madalas naglalaro yung mga bata after school. And then yun, yung mga tanim-taniman sa mga gilid. Ito yung mga ginagamit namin basahan sa CR kasi hindi namin siya washing kasi madalas nasisira po yung washing. Kasi mabigat siya and sobrang goke. Nabanggit din ni Kuya Angelo na minsan may nakakatulong naman siya sa pag-aalaga ng mga bata. Pero madalas, mag-isa itong tumatayo bilang haligi ng House of Joy. Ito po yung mga ginagamit kong panggupit sa buhok ng mga bata. Both boys and sometimes naggupit din po sa mga babae. Ito mga razor po, mga bunting, suklay, brush, pang-spray na baha. Nakatira man si Kuya Angelo sa House of Joy, hindi pa rin niya maiwasang maging malungkot dahil sa mga pagsubok na kinakaharap sa trabaho. Siguro po in handling, minsan yung frustration na minsan yung bata kahit na turuan mo siya ng paulit-ulit, maraming beses, maraming taon na siyang nandito sa amin and then marami ka nang naituro sa kanya. Pero minsan yung actions niya or yung ginagawa niya, yung mga choices and decisions niya is the same. Nakakagawa pa rin ng ganung maling bagay. And then minsan nakaka-frustrate kasi hindi mo nakikita yung yung fruit ng pinagpaguran mo kasi pinaalalahanan mo naman yung bata eh. But then you have to come to the point na sige, papaalalahanan ko lang ulit yung bata kasi nga bata siya eh.
matututo at matututo. Huwag kang papatol. Sige na, pakagin mo na lang yan. Maraming mga pagkakataon na gusto kong sumuko. Like, during those times na minsan sasagutin ka ng bata, pagsasalitaan ka ng hindi maganda, and then hindi nila nakikita na ikaw yung nag-aalaga sa kanila. Pero yun po, kapag ka po nakakaramdam ako ng ganong feeling na parang gusto kong sumuko is, inaalala ko lang kung bakit ako nagstay. Nagstay ako kasi mahal ko yung mga bata. Inaalagaan ko po sila as kuya, kung ano lang po yung sa tingin kong alam kong tama para sa kanila. Yung nakita kong pag-aalaga ng tatay ko, yun lang yung ina-apply ko sa kanila. Umaga po sa umaga. Ang lagi ko pong advice sa kanila, mag-aral sila ng mabuti para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. And syempre po kasama din po doon na dapat magkaroon sila ng relasyon sa Panginoon. Pero ano nga bang ginagawa ng isang house parent sa bahay ampunan? Ginagawa po niya is para talagang totoong magulang mo inside the house. So, kami po yung nagpe-prepare sa mga bata sa kanilang pagpasok, maagang gigising, papaliguan, yung mga maliliit, yung mga malalaki, prepare. And then prepare mo yung pagkain, samahan mo siya sa pagpasok, tutulungan sa mga assignments, something like that. And at night, we used to have our recordings. Nare-record po namin yung mga ginagawa ng bawat bata. And pagdating naman po siguro sa extra mile, siguro yung pag-aalaga sa kanila kapag may sakit sila ng gabi, yung pagpapainom ng gamot every 4 hours. And then hindi mo na iisipin na i-overtime pa yun kasi nga syempre para naman sa mga bata. Ano yung mga naririnig mong pangarap ng mga bata? May ano po ako, may iba't iba po akong alaga. Yung isa ko pong alaga, gusto niya maging police, detective sa mga napapanood sa movies. May mga alaga po akong gusto maging astronaut, gusto maging doktor, maging teacher, maging social worker. Pero may isa po akong bata doon na nakakatawa kasi sabi niya, gusto ko din maging house parent. Sabi niya. Sabi ko, bakit gusto mong maging house parent? Kasi po, ang galing niyo po mag-alaga eh. Depensa naman ni Kuya Angelo sa maling pagtingin sa kanyang mga alaga. And hindi naman po ibig sabihin na kapag ang bata ay galing sa bahay ampunan is unhandleable siya or laging may anger problems, laging masama ang ugali. No, it's not all of them are like that. Sometimes may mga pinagdadaanan lang po sila and may pinagdaanan sila kaya sila nagkaganon. So tayo na mga lumaki sa isang maayos na pamilya is we have to be understanding about what happened to them, about their life. Yung mga bata pong yan, napaka-sweet nila, napaka-maaasahan nila. Nakikita nila yung mga bagay na hindi mo nakikita minsan. And they are very observant about those things. Kailangan pag may sinabi sila, pakinggan mo. Maging present ka dun sa sinasabi nila. Because you will learn something. They will teach you something. Ano yung pangarap mo sa mga bata? Pangarap ko po na matupad po nila yung mga pangarap nila. Yun po yung pinaka goal ko rito. One day, magkakaroon po tayo ng malay nyo po dito, manggaling yung susunod na presidente ng Pilipinas. Para naman sa mga nangmamaliit sa trabahong caregiver, ito ang masasabi ni Kuya Angelo. Hindi naman po mahalaga kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa atin eh. Ang mahalaga is that we're doing something for a purpose and we're doing something for the Lord. We don't have to have those kinds of stigma na yung house parenting and caregiving is just a small job because we're raising some future leaders in here. Hindi biro ang mag-alaga ng 18 mga bata sa bahay ampunan. Pero dahil natagpuan ni Kuya Angelo ang kanyang ligaya sa House of Joy, magpapatuloy siya sa abot ng kanyang makakaya. Let's say salamat po. Salamat po sa pagkain. Salamat po sa pagkain. Siya si Angelo Sanchez at ito ang kanyang kwentong vision.